Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Magpapatuloy po tayo. Meron akong lilinawin kasi marami daw nag-react doon sa sinabi natin tungkol kay Kawaldi Carbonell. Hindi ko sinabing si Kawaldi, yung DDS. Kilala ko yan eh. Eh di ba, ako pa nga nagsasabi sa inyo na si Kawaldi, anumang panahon, pumupuna yan sa kung sino ang nakaupo sa gobyerno. Hindi siya nagbabago ng paninindigan niya. Kapag ka nakita niya ang kamalian, hindi niya magagawang tumahimik. Ganon din tayo eh. Yun ang papel natin eh. Hindi ko mo halimbawa may pinaburang ka sa eleksyon, todo na, suporta mo ron na didilaan mo na tumbong. Hindi pwede yun. Kasi kung gano'n ang gagawin ko, may hangad akong pwesto. Hindi po pwesto na lang ako, ba't pa ako didila sa puwet? Gamit ko mikropono o kaya ballpen. Ang sinasabi ko, meron kaming isang kasama dun sa mga nag-file ng kaso noon, kami nga mga magkakasama. Yan nga sila. Unang-una si Kawaldi, hindi pwede maging Duterte talaga yan. Alam niyo kung bakit? Matagal na panahon pa, nagpunta yan sa Davao, nakaaway nila si Duterte. Mga kaibigan, alam ko yung istoryang yun. At mas marami pa akong alam na istorya, mas nauna ron dahil gano'n na kami katagal magkakakilala. Hindi siya yung tinutukoy ko, nililiwanag ko dahil sana pakinggan nating mabuti. Yung aking sinasabi, mamaya naman pagkatapos ng programa natin, naka-replay naman ito eh. Pwede naman ninyong balikan eh. Hindi ko siya yung tinutukoy ko. Hindi ko na lang pangangalanan. Nasurpresa lang ako dahil isipin mo, nung araw magkakasama kami nagrarally labang kay Pangulong Marcos. Yung rally na ginawa namin, pumunta kami sa Mindiola, kami lang sa lahat ng nagrally sa panahon ni dating Pangulong Marcos ang nakalapit sa gate ng Malacanang. Iilang piraso lang kami. Siya ang namumuno, yung isang tinutukoy ko, hindi si Kawaldi yun. Sipin ninyo yan. Nasa gate kami mismo ng Malacanang, doon na kami pinigilan ng mga military. Kokonti kami. At yun ay napalathala pa sa Mr. and Miss. Maraming larawan yun. Kami ang tanging nagrally sa Mindiola na nakapasok kami hanggang sa Malacanang. Sa gate lang. Sa labas ng Malacanang. Wala nakakarating doon. Nung araw, ang mga nagrarally lang noon hanggang Sambeda, gandong ka lang. Yun lang grupong sumama ako noon. Ang namumuno doon yung isang komentaristang tinutukoy ko na ngayon nagtaka ako Mga kaibigan, di bali sa iba sumama siya sa iba. Pero ito kitang-kita mo na. Pati ang kalayaan ng pamamahayag na ipinaglaban namin noon, mga kaibigan, nakalimutan na niya. Diba? Nagtaka lang ako. Total, wala naman tayong pakialam doon At isa, kaya ko ulit binabanggit si dating Senadora Miriam Defensor Santiago. Gusto kong maliwanagan ninyo ang dahilan. Yun yung sinasabi natin. Halimbawa, meron tayong binulgar sa ginagawang katarantaduhan ng isang politiko, isang opisyal sa gobyerno. Hindi dahil sa personal ang galit mo sa kanya, kundi labag yun sa mamamayang Pilipino Laban lahat yun sa mamamayang Pilipino. Pero personally, deep inside,
gusto ko si Miriam. Gusto ko nandyan siya para balanse lahat. Hindi mo ba? Gusto ko may bunganga na kamukha ni Miriam at kasing talino niya. Kasing galing sana niya. Meron pa ba tayo niyan? Wala na. Kaya ang marami sa atin naduduwag na. Dahil nakikita natin duwag na. Ang mga dapat ay nangunguna para ipaglaban ang ating bansa at mamamayan. Hindi niyo ba napapansin yun? Yung kahalagahan. Hindi ko siya dinimanda dahil galit ako sa kanya personal. Hindi. Oh, ibig sabihin, dinimanda niya ako. Pag dinimanda mo ang media, ano ang gustong i-imply? O ipakahulugan ng demanda laban sa media. Unang-una, gusto kang ipahiya. Gusto nilang palitawin na hindi ka nagsasabi ng totoo. Hindi ba? Nagsisinungaling ka kaya ka dinimanda. Pangalawa, takutin ka. Para hindi mo na maipagpatuloy yung iyong pagbubulgar. Mga kaibigan. Dahil may kaso ka na eh. Lalo na kung yan ay sasampa sa husgado. Pag nasa husgado, mawawalan ka na ng liliit ng ang iyong kalayaan na maipagpatuloy ang pagbubulgar laban sa isang taong nagdemanda sa iyo. Sapagkat pwede kang i-cite for contempt ng korte. Kaya maraming risk, di ba? Hindi ho libre. Hindi ho basta ginagawa lang ito dahil sa gusto nating magyabang o ano. Hindi. Mga kaibigan ipinaliliwanag namin sa inyo, hindi ho kasindali ng inaakala ng iba ang gampanan yung tungkuling ganito. At pinagpapasalamat lang natin sapagkat marami ang gustong magsalita. Marami rin ang mas may nalalaman sa atin. Marami yan. Baka wala tayo sa kalingkingan. Kaya lang, yung pagkakataon na masabi mo yan, sa palagay ko naman, bihira ang nakagagawa nun. Kahit abogado yan, nag-aral ng batas yan. Hahamunin ko. Hindi siya broadcaster, hindi siya commentator. Sabay kaming uupo sa mikropono. Para kang naglagay ng asong matapang, yung nangangagat ng tao. Dalin mo yung nangangagat ng tao na aso sa veterinaryo. Pag inilagay na yan sa lamesa, tignan mo kung gaano kaamo yung aso. Nangangatog pa yung aso sa takot. Hindi tao yun, Pero may pakiramdam yun. Di ba? Subukan nyo. Yung nangangagat na aso, dalhin nyo sa veterinaryo. Pag nilagay ng veterinaryo sa lamesa yon, makita ninyo. Yung tapang nun, wala na. Manginginig sa takot yung aso. Ganon. Yun yung pinagpapasalamat natin. Di ba? Marami tayo na gusto magsabihin natin at alam ang sinasabi natin. Baka mas magaling pa eh. Di ba? Kaya lang yung masabi mo yun, that is another story. Di ba? May mga abogado eh. Ang gagaling na abogado. Pero bigyan mo ng mikropono. Magkomentaryo ka. Total, tapos ka ng abogasya eh. Marami kang alam na batas eh. Pakinggan nyo si Enrile kung ano tunog. Siguro makakatulog kayo. Di ba? Pag nakinig ka kay Enrile, dalubhasang abogado yon. Sige nga, pakinggan mo. Nagpo-programa eh. Di ba? Pakinggan mo. Kung mapagtsatsagaan mo.
Di ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! At kaya natin binabanggit yung mga karanasan noon. Tulad dyan si Kawaldi. Para ilarawan namin sa inyo kung gaano nakalalim ang ipinuhunan nila. Itinaya nila para sa bayan. Mga kaibigan. Hindi yung nabibili ng pera yun eh. Walang halaga yun eh. Walang kapalit na pera yun. Hindi ho siya yung tinutukoy ko. Alam naman nyo yan eh. Sana pinakikinggan nyo mabuti. Hindi ko binanggit yung pangalan nun, yung isa. Nangihinayang lang ako. Bakit sipin mo, ang dami mong pinuhunan, tapos bigla ka na lang sumirko. Sa bagay, ganyan talaga pagka nakatikim ka na ng pera, di ba? Mahirap mo nang yan. Mahirap mo nang kalimutan yung pera. Ngayon, birthday daw sino ba ito may birthday? Si Erica Acosta sa Boston. Hindi naman alam kung sino itong nag-text na ito. Text po ito eh. Binabati niya ang kanyang anak na nasa Amerika, si Erica Acosta sa Boston, Massachusetts. Sino pa ba may birthday ngayon? Di ba meron akong pinadalang birthday yung kagabi? Si Melanel, birthday po ngayon. Birthday din po ni Nikki Pascual, apo ni Romualdo Pascual. Si Gerard Bugarin, laging nanonood sa atin, nakikinig. Si Rolando Alfonso at Eduardo Taco-Taco. Pinababati sila ni Rogelio Alfonso. Birthday din ni Carlos Jimenez. Ikaw ba yon? Ba't ka pangalan mo? Charles ka, in English lang eh. Sa September 6 pala si Carlos Jimenez. Advance happy birthday sino pa ba? Sandali baka meron tayong nakalimutan eh. Yan ba yung itinext? I-message kanina? Kagabi pala, kagabi. At binabati ko rin, happy 20th wedding anniversary si Roxanne Rankin at ang kanyang husband na si Joel Rankin ng Florida. Happy anniversary. At ang mga birthday celebrator natin na nabanggit, narito po ang ating handog para po sa kanilang kaarawan. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka, at abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Happy birthday nga rin pala. Hindi nakalagpas at nakalagpas, hindi natin nalaman. Nabalitaan, birthday pala ni belated happy birthday kay Doc Nonoy Zuniga. Kilala naman ninyo, di ba? Si Doc Nonoy Zuniga. Mga kaibigan. Ito, itinext lang ni Kwan eh. Ni Danny Trias, yung lead guitarist ng FBC Rebirth.
veteranong musician din. Ang galing ni di ba? Ni Tatay, Tatay Ignacio Lim na nanalo sa tawag ng tanghala noong taong 1963 at nag-champion sa All-Navy Singing Contest sa US. Siguro namangha yung mga kano, Pati Egoy, namangha. Bueno, mga kaibigan, ito naman sa pinagkakakitaan ngayon, Sipin mo kung wala nakakita nito, wala nakapuna, tuloy ang ligaya po nito. Ito'y dapat imbestigahan ng Senado. Ito pong ginagawang pagkakakwartahan na pagtatambak diyan po sa Manila Bay. Nananawagan din ang mga opisyal sa Cebu, Provincial Board, ngayon daw po, iniimbestigahan nila yung napaulat na extraction ng dolomite rocks sa probinsya o lalawigan na itinatambak ngayon dyan sa Manila Bay. Dahil yun ang sinabi ni Ahan Chin, di ba? Ayon dito kay board member John Ismael Borgonya, ang chairman ng Committee on Environment and Conservation and Natural Resources, described the possible extraction of dolomite from Cebu as alarming. Naalarma sila, mga kaibigan, since there was no permit sought for such purpose. Wala daw pong hinihinging permit itong mga ito para maghakot nito pong ano tawag nila riyan? Dolomite pala. Sabi we're caught by surprise. Nasurpresa raw sila. This is alarming even if the project was undertaken by the national government. Kahit daw ito'y proyekto pa ng national government, the local government of Cebu should have been informed. Dapat ay naipagbigay alam ito sa kanila. Ito ang dami nang sinasabi ngayon dito. Ultimo po, ang mga scientists ng University of the Philippines, mga kaibigan, at saka itong Senior Environmental Management Specialist, Caroline Silvestre, kumulekta ng mga sample dyan. Ang sinasabi nila, ano yan kalokohan yung pagtatambak na yan, dyan sa Manila Bay. Unang-una, magtaka kayo. Di ba DENR ang gumagawa ngayon ng kawalang hiyaang yan, mga kaibigan? Mga kaibigan, hindi ba iyang pagtatambak na yan, may kaugnayan niya sa beautification? Di ba? Na dapat ay trabaho ng Department of Tourism. Bakit DENR? Ang sinasabi, lilinisin daw, merong desisyon na ang Korte Suprema, mandamus din, na para i-rehabilitate ang Manila Bay. Katarantaduhan niya sinasabi nitong mga... Rehabilitation ba yan? Hindi rehabilitation ang ginagawa nyo. Pagkakaperahan niyang ginagawa nyo. Ang sinasabi itong mga buhangin na ito, tatangayin ng ulan yan. Pag nagkaroon ng mga bagyo rito, yung alon, tatangayin yan palabas sa Manila Bay. Masisira din yan. Kaya ang gagawin mo, magtatambak ka na magtatambak dyan tuwing pagkatapos ng bagyo. Tatambakan mo yan. Kasi mawawala yan, yung iba aanurin ng dagat. Hindi, ang dumi-dumi niyang Manila Bay Gagawin mo swimmingan yan.
Yun lang eh. Sino contractor niyan? Sige nga, Aber. Naubusan lang tayo ng oras dyan eh, mga kaibigan eh. Ang mga paliwanag nito, puro mga nakakahiya eh. Halatang nahuli lang sila eh. Ha? Nasurpresa sila kasi may nakakita. Sip mo, hindi alam ng publiko at ito, pagtakan nyo ha. Si Yorme, suportado niya raw yung ginagawang yun sa Manila Bay. Magkano? Di ba? Oh, isipin mo, pagsira sa yan, sa kalikasan niyang pinaggagawang yan, mga kaibigan. Pagka yan nilagyan mo ng puting buhangin in that place, chances are, sabi ho ng mga eksperto, itong Philippines Resilience Institute Executive Director ng University of the Philippines, si Mahar Lagmay, if you put white sand in that place, chances are during storms and during high tide, when the waves are high, pag mataas ang alon, all of the sand will be washed out and transported. Dalawang bagay yan eh. Paano yan pag nagkaroon ng surge? Diba? Tataas ang tubig, tapos babalik din yan sa dagat. Rin na yan, mawawala. Kaya kailangan pala nilang ilagay na puting buhangin dyan. Maglagay kayo ng puting dolomite dyan. Pagkatapos, isimento ninyo. Para hindi na rin, di ba? Ay, alam nyo nabanggit ko nga kagabi kasi, yung nakaw dyan, para kang nagnakaw dun sa ginawang rehabilitation kuno sa Pasig River. Pag natapos na nilang pagkakwartahan, balikan mo yung Pasig River, wala pa lang ni-rehab doon. Mahirap patunayan na hindi nagkaroon Katulad din ito, ano magagawa namin pag nangyari na yung mga sinasabi nitong mga eksperto, mga kaibigan. Kesyo, pag nakita raw puti, mag-iingat na raw ang publiko na dumihan yan. Lintik Gagawin Boracay Baka sa mga opening pa niyan tatawagin pa si Presidente Duterte para gawing accomplishment yun. Boracay, naging accomplishment. Mga kaibigan, nasa pandemya tayo. Utang kayo ng utang ng pera. Ang laging sinasabi nyo, gagamitin sa pandemya. Pandemya ba yan? Ngayon ba? Sino magsiswimming ngayon dyan? Sinong turista lalangoy dyan? Sige nga, ngayong may pandemya, hanggang kailan matatapos ang pandemya? Sinamantala nila ang pandemya. Kamukha rin sa ibang ahensya ng gobyerno. Sinamantala ang pandemya para makapag-nakaw. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sino nasa likod? Ito, tandaan nyo pangalan Si Ahan Chen. Nasa likod niyan. Pagtanong nyo kung sino si Ahan Chen. Ngayon, itong si Pemberton. Di ba? Pinalaya na ng hukuman, di ba? Tanungin nyo, bakit biglang nakakabingi ang katahimikan ni Harry Roque? Di ba siya abogado niyan nung nilaude? Mga kaibigan, ba't nakalaya si Pemberton? Tahimik na tahimik ang damong si Roque. Wala kang marinig ngayon, mga kaibigan. Pero, babati-bati muna tayo, at saka Biyernes ngayon. Baka tayo maubusan ng oras sa pagbati, Mga pagbasa dito ng mga... Meron ba reaksyon dito?
Nabuksan mo ba yung ngayon lang? Ha? Sino ngayon ang tanong natin do sa Manila Bay? Sino kontraktor niyan? Dapat imbestigahan niya ng Senado. Imbestigahan niyo yan. Maliwanag na katarantaduhan yan. Ipatawag niyo lahat. Pati ito mga nagsasalitang ito. Yan ang mahirap Sinasamantala yung pandemya di ba? Kung walang nakaamoy niyang ano na yan, naku, tuloy-tuloy ho, mga kaibigan, ang ligaya nila. Kung ano-ano lang pinagsasabing dahilan Wala naman sa kategorya nila ng trabaho nila At hindi nila dapat dyan iukol ang napakalaking pera niyan. Ang sinasabi ngayon, around 400 million yan. Hindi. 40 billion mahigit yan. Yan phase 1 lang yan. Yung 500 meters na yan, nagtatambakan. Una pa lang yan. Ang daming karugtong yan, mga kaibigan. 46 billion, di bilyonaryo ka agad itong mga walang yang ito. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Labis pong nagtataka marami kung bakit sobrang tahimik ang mga senador na nasa oposisyon sa lahat ng mga nakababahalang isyu ngayon ng bansa. Si Eddie Rodriguez ng Pasig, binabati natin, nag-text siya. Yung kawaldi ba yung video na willing siya tumulong na kay Presidente? Hindi ko alam kasi itong ginagawa namin, ako sa pagkakaintindi ko, tulong na ito kung pakikinggan. Hindi naman sila nakikinig May sarili silang agenda. Ayaw nilang makinig sa publiko. Ayaw nilang makinig kahit kanino. Basta iba ang direksyon nila. Kaya puro pagnanakaw ang nangyayari, mga kaibigan. Special power. Pakukulong mo lang yung mga special power pa ba yun? Sus Maria, puro special power. Baka sa huli, pati kili power. Hindi nga natin alam kung sino na yung nasa Malacanang na yan Baka raw ang pangalan ng nasa Malacanang, hindi naman. Si si Crescencio Estremos. Si look alike, Ang pangalan daw, Crescencio Estremos. Sipin mo, nakakaupo sa Malacanang. Mirna Guillermo, binabati po natin. At syempre, yung nagdiriwang ng kanilang anibersaryo, ng kanilang kasal, si Roxanne Rankin ng Florida at ang kanyang husband na si Joel Rankin. Di man tayo naintindihan ni Joel Tagalog ito Si Roger Buri ng San Pascual, Batangas, Jermaine Isidro Aguila, Cecilia at Saldi ng Santa Maria, Bulacan. Sa Simbani, Loyola, Gerard, birthday celebrator, Bugarin, Rogelio Alfonso, nabati na rin natin ito. Alam po ninyo, anong tawag dito? Pag Biyernes, magano tayo ng mga, at least mga 2, 3 kanta, di ba? Testing, habang wala pa yung live jamming natin, wala kaming paglalagyan Pero meron na kaming magagamit na instrumento Kaya lang yung lugar po, ating mga katropa sa Amsterdam, si Arlene at Mon Barrias. Sa Italy, si Buenos Dias, Joel Diaz at Carolina Luge. Sa Japan, si
ano tawag? Tokyo, Japan. Si Jorge Beichong. Yan, mga kaibigan. Si Ernie Amante ng Milan, Italy. Si Linda Vista ng San Diego, California. Christopher Mandia, Juni Flores at Nanette Pago. Aloy ng Belgium. Si Jeffrey Espinas Xiao ng Saskatchewan, Canada. Tama kaya sabi ko? Si Greg Belus Jr. at ang kanyang may bahay na si Emmy ay ating pong binabati, mga kaibigan. No? Luz Bimin Romana, Renato Espiritu. Lugi na talaga ang masang Pilipino. Puro kagulangan ang alam ng gobyerno, sabi niya. Si Nestor Sebastian, Philip Canuto, nanonood po from Saipan, sa Marianas Island. Si John Reyes, Robin De La Cruz, Freddy Manyalak, si Freddy Manyalak, isang veteran, ano ito, photojournalist ng retired sa Manila Bulletin. Maria Dolores Santos, si Louie Bay, si Lani Liwanag, June Gases, nakatropa natin sa Guam. Siyempre, sina Carmela Torres Balcos, Carol Torres Brihiño, ka Ani Flormata Saludes, ka Inyang Mina, Rosita DC, Susana de los Santos, ang singer-actor Jundi Valencia, si Yula Sotelo, veteran musician, si Walden Kihan Berry ng Guam at ang kanyang pamilya na mga musician. Gerard, si Gerard pala to. Si Romeo Elambayo, Zalditing, Sierra Charlie de Guzman, Gloria Latorre, si Belen Villena, Mamu Moon, si Herman Gumiran, Dionisio Poras, o nga pala, hindi, sa Lunis na, oldies but goodies, Eden Katindig Kiocho, si oldies but goodies ay musician. Si Stephen Fesal Boni ng Barangay Dapawan o Jongan Romblon. Ayan, Eusebio Almoite. Kaano-ano niya kaya si si Boy Almoite, Sabi, good evening, pakibati mo mga pinsang ko sa Caloocan. Mga pianista din sila. Sina Bobby at Andy Verde. Boy NP Almoite pa rin. Taga-subaybay. Ay, si Boy pala ito eh. Si Boy NP Almoite. Mga kasabay namin sa Japan yan. Si yung Verde, Monico Verde. Anak niya yung si Bobby, di ba? Yung si Monico Verde, siguro pumanaw na yun, alam ko eh. Hindi ko lang nabalitaan kung kailan. Pero, nung unang biyahe ko sa Japan, nakasabay ko yun. May edad na yun, parang tatay mo na yun. Isipin mo ilang taon bago kami ulit nagkita nun. Mabait sa akin yun eh. Si Monico Verde. Ano ito? Stephen Pesalboni. Si Eden Katindig Kiocho. Parang nabanggit ko nito. Si Bataam Pets. Jenna Guzman Carillo. Binabati natin sina Alex, Alea, AJ, Jenita, Elsa, Cesar Cortez ng San Diego, California.
Si Jack Pedragosa, Rodel Peñapiel Arabaca, ayun. Raymond Nacionales, David Alwin Mendoza, Delia Relato from Singapore, Ricardo Reyes Pancho Jr. from Osaka, Japan. Hindi ba kamag-anak si Albert Pancho na Don McLean of the Philippines? Nasa New Zealand yan. Kasama si Menchi, ha? Yung kanya may bahay at ang kanilang 3 anak na mahuhusay na musician. Santa Lopez and transgender friends from Huntington, California. Mabuhay kayo dyan, ha? Santa Lopez at ang mga kaibigan mong transgender. Edmund Lucena, si Hani Liwanag. Albert, alam mo bakit yung Hani raw? Bukod sa nakakatulong makatulog ka, alam mo kung bakit nakakatulong makatulog? Saan ba galing ang honey? Sa bubuyog. Di ba? O, ano tunog ng bubuyog? Bzzz. Di para ka natutulog. Di ba? May maikwento lang, di ba? O, si Ricardo, ayun, nabati na natin yun eh. Si El Mika, si Belen Villena, ayan. Si Jesus Jake Datu ng Manville, New Jersey. Dionisio Porras, Jaime Mariano, Efren M. Ortilla, Yolanda Kabatbat Mata, si Rosalina Santos, nabati na natin yan eh. Si Green Guevara, RJ Rivera, ginawa na talaga nilang private property yung gobyerno. Tama. As if, may as if pa eh. Mimi Basalio, yon. Armando Eluna, si Elvira Pilapil from New York. Yan, lagi nanonood. Arthur Perez, nadidisconnect, putol-putol. Ba't ako napuputol? Totoo ba yun? Baka sa inyo yun. Baka mahina ang ang internet mo. Bumili ka ng ng 150 a week. Katulad ko. Hindi namamatay ito, di ba? 150 a week lang to, ha? Si Lorena Cruz, si Roque at Duque. Tama ka. Si Hilario Baldubino. Si Lynn Malado Lunas Opids. Si Junish, nabanggit na yon. Si Neil Barbo Bakulanlan. R.A. Bautista. Naghahang ulit. Hindi na po Facebook. Hindi. Hindi naman, di ba? Hindi naman eh. Baka naman, inaano nyo kami niyan, Kayo, nang aano kayo, Sumbungo kayo kay Babalo, nang aano. Si Alberto Puno at kanyang anak si Arvin Joseph Puno, birthday September 5. Birthday pala ni Joseph Puno bukas. Ngayon, ilang oras na lang. Batiin natin. Albert, ano pangalan? Arvin Joseph Puno. Happy birthday. Narito pagbati natin, Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan. Happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo, na
Nabati natin si Joel Cruz at ang kanyang may bahay na si Lourdes Baltasar Cruz sa San Diego, California, kaibigan natin. Concepcion Olivo ng London, Robert Cortez from Bruno, California, Virginia Madera, Glenda de Lima at Juan de Lima ng Etobicoke, Ontario. Parang mga pangalan ng Indian, ano? Sa Canada ho yan. Boyet Potenciano, yung lugar, ha? Si San Diego, si Boyet. Jenna nabanggit na yan kanina eh. Si June Balboa ng Angeles City, Norman Cruz, Nick Ruazon ng Rochester, Minnesota, USA, Rene Cruz, Ernesto Mangahas, Joselito Camacho, Eric Partosa ng Nevada, Virgilio Abibas ng Sacramento, California, Ariel Ramos ng San Pablo City, si Rudy Santos na kaibigan natin sa California, original ng Bandang Horoscope, Hector Ponasier, kaibigan natin sa New York, si Retirba Inventado Jerry, si Julie Bien, si Director Rolly Garcia ng Bureau of Customs. Dapat to gawing Deputy Commissioner to eh. Pero wala eh. Gusto rito puro mga mandurugas eh. Si Radex Gonzales, Aurora de la Cruz, si Rolando Campos, Sergio Gerolaga, si J.R. Madrigal na proud Calapeño na taga Southern California, Antonio Dexter, si Renato Espiritu, Susan Javier, tatay sa dulo si Reginald Santos ng Kingdom of Saudi Arabia, Hubert Ivan Pang, Joe Vargas Hill, Nelson Beblañas, Eduardo M. Hambaro ng Quezon City, Elmer Catolin, Delia Relato, Bella, sino to? Russo Feliciano. Pero wala na po tayong oras. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Bakit ito'y Diyan po tayo pansamantalang muling magpapaalam. Ang Lapid Fire po ay babalik sa Lunes, alas 10 hanggang alas 11, mapapakinggan po sa DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. dito? At ang ating po namang live streaming, alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Kapit ang pag-ibig ay tunay. Maraming salamat po. Pasensya na sa mga hindi po natin nabanggit. Siyempre, huwag po kalimutan mag-subscribe sa ating pong official YouTube channel na Lapid Fire ni Percy Lapid. Libre po yan. Wala pong bayad ang mag-subscribe. Tayo'y nagpapasalamat din sa lahat ng nanonood at sumusubaybay sa atin sa YouTube na hindi natin sila nababanggit. At mga subscriber natin, maraming salamat po. Hanggang sa Lunes pong muli, ito po si Percy Lapid at magandang yumaga! Ahan! Chen! Dito sa bayan ko, lahat
kaibigan na